ang asin, maingay ba? Tahimik lang. Ginagapang yung laman. Amen? Kayo, sabi ni God, para tayo ay ma-enlarge. Amen? Tayo ay maging asin. Para, ang ibig sabihin ng Panginoon, to enlarge yourself and to spread out is to increase your influence. Amen? Palakihin mo ang iyong impluensya. Amen? Kasi impluensyahan mo yung mga tao, yung asin, ini-impluensyahan niya yung tapa. Pinipreserve niya, alam niyo ba na ang salitang salt, sabi mo, salt, ay doon nagmula ang salitang salary. Salary. Okay. Noong unang panahon, ang mga Roman soldiers, ang kanilang sweldo ay asin. Amen? Kaya doon nanggaling ang salitang salt. Noon, ay hindi pa nila na-discover kung paano gumawa ng salt. Napakahirap pa nun. Parang yung nanonood kayo ng Jumong, di ba? Binabantayan yung... Sino ba nakapanood ng Jumong? Binabantayan yung salt, mountain, di ba? Kasi ang salt nagpapalasa, nagpipreserve, nagdi-disinfect, nagpapatagal. Tayo na mga salt, alam nyo ba na ang ating mundo ngayon ay grabe ang decay? Amen? Kahit saan ka pumunta, grabe, yung nabubulok ang mga tao. Wala na silang pakialam sa moralidad. Hayagan na ngayon yung mga pangangaliwa, panggagancho. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay preservative ng mundong ito. Kung ikaw ay magkakaroon ng influensya sa kanila, masasave sila. Mapapreserve sila. Nakikinig pa ba kayo? Pero kailangan maging asin. Kung hindi ka magiging asin, ilalagay ka sa basura at ikaw ay tatapak-tapakan. Tapos sasabihin mo, Kristiyano naman ako, Panginoon. Bakit ako tinatapak-tapakan? Kasi wala kang lasa. Minamalita ko, Panginoon, minamalita ko. Wala kang lasa eh. Baka gusto na talaga ng Panginoon, pauwiin ka na lang sa langit. Baka pagka tumagal ka pa sa kalagayan mo, mawala ang salvation mo. Di ba? Amen! Okay, so, ano pa? Paano daw natin i-increase yung ating, the next verse, tama ano? Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors. Wow! In the world, God is not a secret to be kept. We're going public with this. As public as a city on a hill. Di ba maraming secret agent? Di ba? Kristiyano ka pala. Ba't ka naglalaseng? Yeah. Kasi Kristiyano ako ba't ka nangangalunya? Wala kang influence. Walang pagkakaiba yung buhay mo sa buhay ng hindi Kristiyano. Ipaggalandakan mo sa buong mundo, Kristiyano ako. Pag malaki mo, amen? Tingnan natin. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Imagine mo, kung sasabihin ko pala sa Panginoon, Lord, kung tinanggap mo si Jesus, meron akong ilaw. Tagadala ako ng ilaw mo, Jesus. Amen? Hindi ko tatakpan yung ilaw ko kasi gusto ng Panginoon, magningning ako. Tingnan natin. Next verse. Now, sige, sabihin nyo, now that I put you there on a hilltop, on a light stand, ano daw gagawin mo? Shine! Magningning ka! Si Brother Roland lang ang pwedeng magningning. Amen! Hindi lang si Brother Roland ang magniningning. Keep open house. Naintindihan ninyo ka bakit gusto ng Panginoon i-enlarge natin ang bahay natin? Keep open house. Paano daw? Basahin. Ulitin. Next. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God. This generous Father in heaven. Amen? Amen. Madali bang gawin yon? Mahirap. Ngunit, may biyaya ang Panginoon. Ngayon, kung kayo ay susunod, tignan ninyo kung hindi grabing himala ang darating sa buhay ninyo.
Amen? So anong sabi ng Panginoon? To increase our influence, we have to shine. Magningning ka, hindi ka secret agent na Kristiyano. Sabi, let's go public. Alam niyo kung bakit ang mga tao ayaw nilang ideklara na Kristiyano sila? Kasi mapapahiya si Jesus sa buhay nila. Amen. Okay. So sabi natin, para tayo ay ma-enlarge. Okay? Sabi ng Panginoon, enlarge your tent. Spread out. Sabi ng Panginoon sa atin, lakihan natin ang ating impluensya sa lupa. Paano ang lalaki ang iglesia kung nakikita ng mga, paano lalaki ang rema kung nakikita ng mga tagalabas, hindi mananampalataya? Yan ba ang nananampalataya sa Diyos? Chismosa? Di ba? Reklamador? Hindi nagbabayad ng utang? Sinungaling? Hindi maayos sa trabaho? Di ba? So, hindi tayo nagsashine. Okay. So, ano ngayon ang ating gagawin para tayo ay magningning? Una, paano natin, alam nyo po, magkakaroon lamang tayo ng influence sa mundo, sa ating paligid, kung tayo, mga kapatid, ay magiging magandang halimbawa. Amen? Okay, number one, paano natin lalakihan ang ating influensya? Alam nyo po, meron tayong iba-ibang spheres of influence. Ano ang tawag sa spheres? Meron tayong saklaw. Makinig kayo sa akin. Bawat isa sa atin ay may influensya. Tama? Okay. Bawat isa sa atin ay may sinasaklawan na influence. Sphere of influence. Number one, ang saklaw ng aking influensya ay ang aking pamilya. Amen? Maaaring sa inyong pamilya, hindi lahat mananampalataya. Tama? Maaaring ang iba ninyong anak hindi pa naniniwala sa Panginoon, di pa nagtitiwala sa Diyos, ang tiwala nila nasa relihiyon. Amen? Ngayon, taon ito, nais ng Panginoon na magkaroon ka ng influensya na mas malaki sa buhay ng iyong pamilya. Makinig kayo, kung ikaw ay babae at hindi mo pa kasama ang asawa mo, ang paraan mo para ma-enlarge mo yung tahanan mo ay pagwagian mo ang asawa mo. Amen. Magkaroon ka ng ma-influensyahan mo. Anong ibig sabihin ng to influence? Para magkaroon ka ng influensya, ang ibig sabihin ay you will cause a movement in the heart and mind of people that will affect them emotionally and intellectually. Ibig sabihin, pagka ang isang tao ay na-persuade mo, amen, anong persuade? Nahikayat mo, na maniwala sa pinapaniwalaan mo, ikaw ay may influensya. To have influence means ikaw ay kinikilalang leader. You are able to lead. Okay? Ang mga leader, ang leadership, the measure of leadership is influence. Ilang tao ang na-influensya ko sa aking paniniwala, sa aking mga prinsipyo. Another way is to influence is to direct. Halimbawa, itong tao na ito, sa sambahayan ko, hindi ko ma-direct ang buhay nila. Wardi-wardi ang buhay nila, nakakanal sila. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng mas malaking influensya para sa Panginoon. Amen! Pareho mo, Sister Ellen. Paano mo malalakihan ang influensya mo sa asawa mo para hindi ka na niya pipigilan kundi kasama mo na siya? Di ba napakasarap ang buhay kung buong pamilya maglilingkod? Hindi ba? Marami akong nakakausap na mga workers, pastora, hindi ako masyadong makapaglingkod, makapag-commit kay God kasi hindi naunawaan ng anak ko, ng asawa ko, ang ginagawa ko. Pero alam niyo, duman ako sa ganyan na estado ng buhay ko at malaking challenge para sa akin yon. Pero, binigyan ako ng wisdom na ma-influensyahan ko ang asawa ko. Ang una kong na-influensyahan ay mga anak ko, sumunod na ma-influensyahan ko ang aking mga anak. Alam niyo, napakasarap at napakasaya ng buhay na buong pamilya kayo naglilingkod. Walang naiiwan sa bahay. Walang nafe-feel na nineglect ako, pinabayaan ako. Wala na silang inisip kundi gawain. Mag-attend ng ganito, gumawa ng ministry. Wala sa aming issue na ganyan sa pamilya namin sapagkat pagka nag-ministry kami, lahat kami. Yun ang sentro ng buhay namin, walang iba. So,
Sa gawain, magkakasama kaming pamilya, pati anak, pati apo. Sa negosyo, magkakasama pa rin kaming anak, pamilya. Amen? So, wala yung feeling na, pinabayaan ako dito, lahat sila nasa church. Kahit buong maghapon kami dito sa church, dahil nandito ang asawa, anak, apo, masaya kami. Kasi buong sambahayan ang naglilingkod. Amen? Ngayon, ang challenge sa inyo, paano ninyo lalakihan ang influensya ninyo sa inyong pamilya? Mga tatay, paano nyo influensyahan ang mga anak nyo? Ilaw ba kayo sa kanila? Halimbawa ba kayo sa kanila? Mga nanay, paano nyo influensyahan? Yun na lang, huwag na nating pag-usapan yung, ano ba yung ibang spheres of influence natin? Trabaho. Anong influensya natin sa mga co-workers natin? Sa mga boss natin? Kung pareho lang din tayo ng iba. Average lang ang ating trabaho. Di ba, hindi excellent. Walang pagkakaiba. So, yung pananampalataya natin, naninegate dahil sa ugali natin. Amen. Kung kuripot yung mga kasama mo sa trabaho, kuripot ka din. Kung hindi nananalangin, hindi ka rin nananalangin. Simple na lang, pagkakakain. Makita ka man lang nila na iba ka, hindi ka kaagad pagdating sa mesa. Di ba? Manalangin ka muna. Ay, kakaiba yan. Nagpe-pray. Di ba? Maliban sa pamilya, sa trabaho. Sa cell group, anong influensya ninyo? Sa mga kapitbahay ninyo? Kasi kung hindi natin sila mai-influence, hindi tayo ma-enlarge. At ang Panginoon, binigyan niya tayo ng kakayahan to influence other people by the Word of God. Amen. Paano ka nagkakaroon ng influensya sa mga anak mo, sa mga kapitbahay mo, sa kaibigan mo? When you speak the Word. When you prophesy in their lives. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, be anxious for nothing. Amen, ibigay mo lahat yan sa Panginoon. Kung wala kang alam sa salita ng Diyos, paano mo sila mai-influence sa salita ng Diyos? Kung hindi ka nakaka-encourage, paano yun? Hindi ka nakaka-influence. You diminish your influence. Amen. May 5 na bagay na kailangan nating gawin. Kasi, 5:30 na. Nakukuha po ninyo ako. Ang mga tao ay maraming people need people. Sabihin mo sa kayong katabi, kailangan ng tao ang tao. Kailangan natin ng isa't isa. Amen po. At ikaw ay nakaka-influensya lamang kung ikaw ay nakakatulong. Not necessarily sa pera, sa mga salita, sa encouragement, sa mga aksyon. Hindi po ba? Okay, so ano ang mga paraan na malalakihan natin ang ating influensya sa ating mga spheres of influence? Halimbawa, mga kasambahay, mga katrabaho. Number 1, live a godly life. Sabi niya sa 1 Peter, mamuhay tayo ng godly. May kabanalan. Amen? Sige. 1 Peter 3:15 to 17. Okay, basahin natin. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo. Bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Amen? Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay, kay Kristo ay mapahiya. Amen? Sa Ingles is sanctify the Lord in your heart. Pakabalalin ninyo si Kristo sa buhay ninyo. Magkaroon kayo ng konsyensya na klaro. Amen? Iwanan ang kasalanan. Iwanan ang maganda. Tapos, lagi kayong mabuhay ng may pag-asa. Hindi kayo nag-give up sa mga bagay sa Panginoon. Tapos kung may nagtatanong, bakit kayo ganun sumamba? 2 oras, 3 oras? Ang tagal-tagal naman. Diba? Sabi niya, give a logical defense. Paano mo ipinagtatanggol ang iyong pananampalataya?
Bakit hindi ka nila maunawaan? Amen? Bakit ganun ka magbigay? Bakit ganun ka magpatawad? Bakit ganun ka magmahal? Kahit ikaw ay nilalapos, inaalipusta, minamahal mo pa rin. Hindi ka maintindihan ng tao. Yun ang ibig sabihin na hindi ka kumikilos ng ganon para matuwa ang tao, kundi dahil pinapabanal mo si Kristo sa buhay mo. Lumalakad ka ayon. You are living a godly life. Alam mo, maraming mga Kristiyano, sabi ni George Barna sa isang research na ginawa, walang pagkakaiba ang Kristiyano at hindi Kristiyano sa kanilang lifestyle. Amen? Yung mga Kristiyano, dapat tayo kakaiba ang lifestyle natin. Mas mapasensyosa tayo, mas mapagbigay, mas devoted sa Panginoon, mas mapagpatawad, mas maganda ang lumalabas sa bibig. Walang mga bulaklak ng mga ganon. Diba? Pagka may sinabi, tinutupad kahit masakit. Kasi kung hindi ganon ang buhay natin, wala tayong influence. Kahit na napakarami nating doktrinang alam, kung hindi natin isinasa buhay, we diminish our influence, kahit sa mga anak natin. Pagka punta kayo ng punta sa church, wala namang pagbabago ang buhay niyo, sa mga salita ninyo, sa mga temperament ninyo, wala rin. Amen! Mahirap ba yung sinasabi ko? Yes! Pero kung kayo ay laging nasa presensya ng Diyos, tutulungan niya kayo. Amen? Okay. Pangalawa, so bigyan natin isa pang verse. Sanctify the Lord in your heart. Okay, number 2. Dadahilaan na paraan para malaki ang ating influensya, maging mapagpasalamat. Amen? Katulad ng sinasabi kanina ni Brother Roger, dapat tayong mga Kristiyano, kahit maliit na bagay, pinagpapasalamat natin. Amen? Sabi sa Jeremiah 30:19-20, basahin natin. 1, 2, 3, go! At ang mga tinig ng mga nagdiriwang, pararamin ko sila at sila'y hindi mababawasan. Akin silang pararangalan at sila'y hindi magiging hamak. Okay? Next. Ang kanilang mga anak ay magiging gaya ng una at ang kanilang kapulungan ay matatag sa harapan ko at parurusahan ko ang lahat ng umaapi sa kanila. Amen? Okay, basahin natin sa English. English naman. Then out of them shall proceed thanksgiving and the voice of those who make merry. Alam nyo, ang mapagpasalamat, laging masaya. Amen? I will multiply them, and they shall not diminish. I will also glorify them, and they shall not be small. Amen? Their children also shall be as before, and their congregation shall be established before me, and I will punish all who oppress them. Amen? So, ang isa palang paraan na malalakihan natin ang ating influensya sa mga tao ay kung nakita ng mga tao na kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, nagpapasalamat tayo. Nalugi ka ng investment mo ng 4 na bilyon. Anong gagawin mo? Lord, maraming salamat. Pera lang yan, kayang-kaya mong ibalik. Maraming salamat at buhay pa ako. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi, Thanksgiving expand your capacity to receive more. Amen? 2 Corinthians 2:14. Sabi niya doon sa Ingles. Sabi niya, biruin mo kung mapagpasalamat ka pa at ipagtatanggol ka ng Panginoon. Amen? Now, basahin. Now, o ibig sabihin, ano man ang pinagdadaanan mo, wala ka mang pera, iniwanan ka man ng boyfriend mo, ng asawa mo, nawalan ka man ng trabaho. Ngayon, sabi ng Panginoon, now na. Anong gagawin mo? Magpasalamat ka. Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Bakit? Naalala ko yung investment natin noon na 4 million. Alam niyo, isang panahon sa buhay namin, 2003 ba? Nag-invest ako ng
4 million. Nakakita na kayo ng 4 million? Nawala! Nawala yun! Akala nung mga kasamahan ko sa San Miguel na mga managers, malulungkot ako. Isang gabi lang ako umiyak. Bakit ako umiyak? Natatakot ako, Brother Ton. Hindi ako nanginayang doon. Natatakot ako sa asawa ko. Pero alam mo, sabi ng asawa ko, pera lang yan. Mas mahalaga ang buhay mo. Amen. After ng isang gabi na umiyak ako, kinabukasan, masaya uli ako. Sabi ng mga manager sa San Miguel, sabi nila kay Mabel, bang klase ang boss mo? Nawalan ng 4 million, saya-saya. Alam niyo bakit ako masaya? Kasi may word ako kay Lord. After nung gabi na yon na ako nanalangin, sabi ng Panginoon, sabi niya sa akin, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe also in His prophet, and you shall prosper. Hinawakan ko yon, sabi ko, Lord, anumang bagay na kinuha, ninakaw ng dyablo sa akin, ibabalik ng dyablo na yan. Hindi si God. 7-fold. Amen? Binalik ng Panginoon, unang taon pa lang, ibinalik na niya lahat. Hindi ako nagpa-apekto. Amen? Nagpuri ako, Lord, meron kang kakayahang ibalik yan sa akin. Kahit ngayong oras na ito, pwede kang magpadala sa akin, ilalagay mo yan sa harapan ko. After that, wala na. Anong nangyari? Dahil doon, anong meron ka? Bakit kaya mo yun? Meron akong Kristo. Amen? And diffuses the fragrance of ano yung fragrance of His knowledge in every place? Gospel. Because I will always triumph in Christ. As long as I am in Christ, na nananampalataya kay Kristo, may kaya siyang gawin sa buhay ko, hindi ako kailangang malungkot. Bagkos nagpasalamat ako araw-araw. No nangyari? Anyari? Wala. Amen? Pero nag-create yon ng mark sa mga kasamahan kong manager. Tapos after that, sabi ni Lord sa akin, mag-retire ka na. Kinabukasan, nag-retire na ako. Ang saya ko. Sabi noon na naman ng mga managers, si Raulo talaga yung boss mo. 53 years old ako noon. Ngayon 62 na ako. Si Raulo yung boss mo. Sa edad niya na ganyan, hindi na siya makakahanap ng kumpanya na magbibigay sa kanya ng kasi laki ng kinikita niya sa San Miguel. Bakit? Hindi naman San Miguel ang source ko. Si God. At pagka si God ang nag-utos, kaagad akong susunod. Bakit? Hindi niya ako bibiguin. That was history. Diba? Kung nandun ako sa San Miguel, alas 5:30 gigising na ako, magdadrive na ako. Pagkatapos alis ako ng 4:30, pupunta ako sa mga Bible study hanggang alas 12. Ngayon, pwede akong matulog hanggang alas 10. At dating pa rin ang ang pera sa akin. Correct? Bakit? Sa kanya ako nagtiwala, hindi sa salita ng tao. So, did I glorify God? Yes! Kakaiba. Amen? Sabi ng doktor, pag hindi ka nagpa-open heart surgery ngayong linggo na to, next, pwede ka makardiac arrest next week, patay ka. O, di patay kung patay. Hindi ikaw, Dok, ang may last say. Ang may last say si God. Amen? Next. Sanctify the Lord in your life. Number 2, be joyful, be happy. Proverbs 15:13, a merry heart makes, be joyful pala. Pangalawa, be joyful. Sabi mo sa katabi mo, be happy. Di ba meron kasabihan, be happy. Ano nga yun? Ano nga? Don't worry, be happy. Sabi mo sa katabi mo, don't worry, be happy. Sabi sa Philippians 4:4, huwag kang mag-alala, maging masaya ka. Philippians 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Sabi ng Panginoon, magalak kayo lagi.
Sa buhay ba na ito, nag-aalok ba ng kagalakan ng palagi? Hindi. Pero, ang kagalakan ay choice. Pipiliin mong magalak. Nadukutan ka kanina ng buong sweldo mo, magalak ka. Amen! Hallelujah! Sapagkat, papalitan nyo ni God. Amen? Hallelujah! Maraming magbibigay sa'yo. Mapapatunayan mo ngayon ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo ba, gusto ng Panginoon, ang pinaka-contagious na bagay sa buhay na ito ay kagalakan. Diba? Kung halimbawa malulungkot ang mga tao, biglang may dumating na, katulad ni Brother Orly. Pagka dumating si Brother Orly, ay, kahit anong problema ako, nagagalak ako. Pagka nagsimula na siyang magkwento ng istorya ng buhay. Nakakalungkot dapat yung istorya niya, pero nakakatuwa. Amen? So piliin nating magalak. Iniwanan ka ng asawa mo, magalak ka. Amen? Hindi ko sinasabi sa iyo na may pagkakataong ka humanap ng mas gwapo. Hindi ko yung sinasabi. Magalak ka sapagkat sa pagalis niya, mararanasan niya, hindi niya kayang mabuhay kung wala ka. Amen? Kaya babalik siya at mamahalin ka na niya. Amen? Alam niyo kung kumilos ang Panginoon, iba eh. So sabi mo, magalak ka lagi. Proverbs 15:13, sabi niya, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Tignan mo ang katabi mo kung brown out ang mukha. Brown out ba? laging walang pambayad ng kuryente, brown out ang mukha. Pero sabi ng Panginoon, shine! Di ba? Paano ka magsa-shine? Hallelujah! Nakikita yung sparkle sa mata mo. Di ba parang lagi kang in love? Sweet, di ba? Oh, hallelujah. Amen. So, lagi tayong piliin natin maging masaya. Alam nyo, kung ako ay, halimbawa, kung ako ay aakyat sa langit, gusto ko pagka-aakyat ako sa langit, masaya ako. Hindi yung kukunin ako ni Lord, malungkot ako. Amen. Gusto ko pagka kinuha ako ni Lord, masaya ako. Amen. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kalungkutan, nagdadagdag ng problema. Amen. Okay. So, anong una? Live a godly life. Pangalawa, be thankful. It will increase you. And pangatlo, be joyful and be happy. Okay. Sabi po niya sa 1 Peter 4:12-14, malapit na tayong matapos. Sabihin mo, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak. Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Amen? Kung ang Panginoong Jesus, pagka tayo pala ay nagdadaan, alam niyo po, minsan, ang mga kamag-anak natin, nung tayo ay nagdesisyon na, dito na ako, gusto ko na maging born again. At siyempre, yung buong pamilya mo ay, naku, nagpalit ng relihiyon, hindi na yan maliligtas. Dagat-dagat ang apoy na yan. Biglang sinubok ngayon ang pananampalataya mo, may nangyari sa buhay mo. Sasabihin ngayon ng kongregasyon ng mga kamag-anak mo dati doon sa luma, may sumpa. Kumikilos ng sumpa. Amen! Alam nyo, kung tatayuan natin ang salita ng Diyos, hindi ka tatantanan ng dyablo. Amen. Ngunit kung ikaw ay titindig para sa Panginoon, kapatid, ay grabe ang pagpapala na darating sa buhay mo. Pagka tinayuan mo ang Panginoon. Ngayon, perspective nila yung sinusumpa na kasi umalis. Di ba? Ang hindi nila alam, kinikinis ka ng Panginoon to qualify you for more blessings to come. Sa kanila, nandun sila, nakalubog sila sa sumpa. Ikaw, meron kang pagsubok, nakalutang ka. Kasi kasama mo si Jesus. O, tatandaan nyo to maging pastor man kayo, maglingkod man kayo sa Diyos, gumawa man,
walang exempted sa mga nagaganap na pagdurusa sa mundong ito. Lahat tayo makakaranas. Bakit? Sabi ng Panginoon, in this world there will be tribulation. May mga, but be of good cheer, I have overcome the world. Dumaan man kayo sa apoy, sabi ng Panginoon, magalak kayo sapagkat, sabi niya, napagwagian ko ang mundo. Amen? Kaya walang dahilan para tayo ay mag-give up sa ating pananampalataya. Kaya pwede nating i-challenge. Ano, asawa mo, kamag-anak mo, nanay mo, pagka pinigilan ka, sabihin mo sa kanila, kasama ko ang Diyos. Masaya ako. Amen? Okay. Panghuli, na paraan para tayo ay ma-enlarge ng Panginoon, ma-increase ang ating influence. Last na po ito, 6 na. Okay. Be present in a positive way and be of help. Sabi nga natin kanina, maraming mga tao na nais nating pagwagian sa Panginoon. Alam nyo, ang isa sa pinakamalaking paraan para tayo mapagwagian natin sa kanila, nandun tayo sa mga panahon na kailangan nila tayo. Amen. Sabi mo, be present. At kung present ka, positibo ang presensya mo. Hindi yung nandun ka, ayan kasi dahil mali ang pananampalataya nyo, mabuti nga yan. Hindi ganon. Amen? Maging positibo ka. Amen? Encourage mo sila. Di ba? Magsalita ka ng, alam nyo, yung encouragement natin, yung boses mo, nakaka-influensya tayo sa mga tao sa ating salita. Kung ang sinasabi natin ay salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon, sa atin, mai-encourage sila. Kapatid, panandalian lang yan. Amen? So, pagka nandun tayo, lagi tayong, alam nyo, kaya wala tayong influensya sa mga mahal natin sa buhay. Pagka kailangan nila tayo, wala tayo. Pero kung nandun tayo, hindi nila yan makakalimutan. Lalo na pagka tumulong ka. Amen? Na alam nila, wala ka namang kakayahan, katulad ng kapatid ko. Ang laki-laki ng medication ng brother-in-law ko. Nung mag-New Year, nagpunta siya sa bahay namin, binibigyan niya ng pera ang nanay ko. Sabi ng nanay ko sa kanya, bakit mo ako binibigyan? Mas malaki ang pangangailangan mo. O, di ba? Makakalimutan ba nila yon? Hindi. So, kung may mga taong nangangailangan, puntahan natin sila. I-encourage natin sila kahit wala silang maabot. Wala tayong maiabot sa kanila. Yung presensya natin na positibo, hindi yung nanunumbat ka, hindi yung tinatakot mo sila, hindi ganon. Amen? Kasi sa mga ang dami pong mga tao na nangangailangan ng presensya natin. Yung mga may sakit, yung mga nasasaktan, yung mga iniwanan ng boyfriend, iniwanan ng asawa, yung mga naglayas ang anak. Kung nandun tayo to minister to them, nai-increase ang ating influence. Amen? At isang araw, magiging open sila sa Diyos na pinanampalatayanan natin. Amen? Hallelujah! So paano daw tayo i-enlarge ng Panginoon? Kung tayo ay gagawa ng mabuti sa lahat ng ating kapwa, born again man yan o hindi, para makita nila ang para makita nila ang mabubuti nating gawa at itanghal ang Diyos na nasa langit. Amen. Sabi mo, Lord, gusto kong gumawa ng mabuting gawa para sa iyo. Bigyan mo ako ng kakayahan na gawin ito. Amen? Tayo po ay tumayo. Ready na ba kayo this year? Yes. Sa gagawin ng Diyos sa buhay nyo? Yes. So, handa na ba kayo na maging impluensya? Una, sa mahal ninyo sa buhay, sa kapitbahay ninyo, sa trabaho ninyo. Lagi lang po nating iisipin. Huwag nating isipin yung kakulangan natin at huwag nating isipin ang limitasyon natin. Pagka nandun tayo sa sitwasyon na kailangan ng tao ang encouragement, kung salita ng Diyos ang pwede mong ibigay, bitawan mo. Kung panalangin lang ang kaya mong ibigay, ipanalangin mo. Huwag kang mahihiya. Amen po? Hallelujah. So itaas po natin ang ating kamay. Marami pong salamat, O Diyos. Sa taong ito, Panginoon, palalakihin mo ang aking puso na manampalataya sa iyo. Gawin mo akong ilaw. Sabi mo, gawin mo akong ilaw para sa ibang tao.
Gawin mo ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng, Lord, ng resources para ako ay maging makatulong sa mga tao na nais mong abutin ko para sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ako ay magtitiwala na pagka ako ay lumaki, Lord, padadalhan mo ako ng kakaibang biyaya, kakaibang pagpapala, at kakaibang ani ng kaluluwa at pagpapala para sa akin, para sa kaluwalhatian mo at para sa Rema. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! So sige po. Ang gagawin po natin ngayon, unang linggo, nais ko po na ihanda natin ang ating mga tithes and offerings. Amen? At pagpunta dito po ng ating mga communion, ng ating mga ushers, gawin natin kakaiba ang ating, sige, pumili, kunin ninyo ang naalala niyo si Melchizedek at saka si Abraham? Okay. Nung ibigay ni Abraham ang kanyang ikapo, amen? Binigyan siya ni Melchizedek ng bread and wine. Okay, symbolic ito symbolic ito ngayon. Ihanda ninyo ang inyong mga tithes and offering. Pagbigay ninyo dito ng inyong tithes and offering, huwag muna ni kayong kukuha ng elements Pagbigay ninyo ng tithes and offering ninyo, amen? Kukuha kayo ng elements. Okay? Yun ay binhi ninyo. Ang elements, paniniwalaan natin, ito ay simbolo ng katawan ni Jesus at dugo ng Panginoong Jesus. As we receive the word, the symbol of the word, pananampalatayanan natin na palalalimin ng Diyos ang revelation natin sa Jesus. Amen? So magkakaroon tayo this year ng kakaibang revelation sa salita ng Diyos. Okay. Pangalawa, yung pagkuha natin ng symbol ng blood, paniniwalaan natin ng banal na espiritu ay kumilos ng kakaiba sa buhay natin. Word and the Spirit living in you this year. Amen? So as you give your offering, kukuha tayo, and then sabay-sabay tayo magko-communion. Okay, go! Come! Hallelujah! Thank you, Lord!